kinuha daw yata nila sa isang Indonesian word at doon nanggaling yung salitang Ikabud. At kung kayo ay napunta na po sa SM Tarlac, sa third floor ay meron pong branch ito, yung Ikabud Restaurant. Mayroon po itong branch po doon. Actually, nandyan po yung isang picture po niya. Pero sa umagang ito, mga kapatid, hindi daga at lalong hindi restaurant ang ating pag-aaralan, kundi ang buhay ng mga tao sa isang bansa kung saan isinilang ang isang batang binigyan ng pangalang Ikabud. So, ang kanyang pangalan ay nagsisimula sa I, C-H-A-B-O-D. Yun ang ipinangalan sa kanya. Ang pangalan niya ay Ikabud. Makikita natin ang kasaysayan sa mga tao at sa bansa kung saan isinilang si Ikabud. Magsisimula tayong basahin ito sa 1 Samuel chapter 4. Simulan po natin sa verse 1. 1 Samuel chapter 4 and verse 1. Marahan mong basahin. Basahin natin sa RTPP at huwag masyadong mabilis para maintindihan po ng bawat mga kapatid natin. Sino ang babasa? Ikaw na, David. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Pilisteo. Verse 2. Sumalakay ang mga Pilisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan, ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 awal ng Israel. Verse 3. Na makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Pilisteo ngayon? Ang mabuti pa ipunin natin sa Shilo ang kaban ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro, kung nasa atin iyon, ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Verse 4. At kinuha nga nila sa Shilo ang kaban ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Verse 5. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalihin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Verse 6. Nang marinig ito ng mga Pilisteo, itinanong nila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? Kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh. Verse 7. Natakot sila. Sinabi nila, may dumating ng mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Verse 8. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipto sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Verse 9. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng mga alipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Verse 10. Lumaban ang mga Pilisteo at ang mga Israelita ay natalo naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pa uwi ang mga natira. Verse 11. Nakuha ng mga Pilisteo ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Verse 12. Nang araw rin iyon, isang Benjaminita ang patakbong dumating sa Shilo mula sa labanan. Bilang tanda ng kalungkutan, pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan niya ng lupa ang kanyang ulo. Verse 13. Si Eli ay nakaupo noon sa kanyang upuan sa tabing daan. Nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. Nag-aalala siya dahil sa kaban ng Diyos. At nang ibalita ng Benjaminita ang nangyari, nag-iyakan ang lahat ng tagalungsod ng Shilo.
Verse 14, narinig ito ni Eli at tinanong niya, bakit nag-iiyakan ang mga tao? Lumapit kay Eli ang Benjaminita at ibinalita ang nangyari. Verse 15, noon ay siyam na 8 taon na si Eli at hindi na siya nakakakita. Verse 16, sinabi ng Benjaminita kay Eli, ako po'y galing sa labanan. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Kumusta naman ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Sumagot ang lalaki, natalo po ang mga Israelita at napakarami po nang namatay, kabilang ang inyong mga anak na sina Hofni at Pinehas. At ang kabal po ng Diyos ay kanilang naagaw. Verse 18, nang marinig ni Eli ang tungkol sa kabal ng Diyos, siya'y naguwal sa pintuan. Nabali ang kanyang liig sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Verse 19, tubuanan noon ang asawa ni Pinehas nang malaman niyang nakuha ang kabal ng Diyos. Namatay ang kanyang biyenan at napatay ang kanyang asawa. Biglang sumakit ang kanyang tiyan at napaanak ng di oras. Verse 20, malubha ang kanyang kalagayan. Sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo. Ngunit hindi siya umiyak. Verse 21, ang bata ay pinangalanan niyang Ikaboda, na ang kahulugay umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ang tinutukoy niya ay ang pagkakuha sa kabal ng Diyos at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyenan at ng kanyang asawa. Verse 22, inulit niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel sapagkat ang kabal ng Diyos ay nakuha ng mga Pilisteo. Sumandaling yumuko tayo at manalangin, mga kapatid, amang makapangyarihan sa lahat. Muli naming sasariwain itong napakahalagang kasaysayan sa panahon ng mga Israelita kung saan sila ay dumanas ng pagkatalo at pagkawala ng kabanantipan na kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa kanila. Ito ang panahon na kung saan ang Israel ay lubhang nahulog sa pagkakasala at hindi na nila binigyan ng paggalang ang Diyos ng Israel. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa umagang ito na amin pong makuha ang mga leksyon na gusto niyong iparating sa amin upang kung ano man ang dahilan, kung kami man, Panginoon, ay hindi na rin makaranas ng inyong presensya, ng inyong kaluwalhatian, Panginoon, nagmamakaawa kami ngayon pa man na kami ay inyong kaawaan at bigyan niyo kami, Panginoon, ng pagpapalik loob at makapagsisi ng tunay at ang inyong kaluwalhatian ay muling manumbalik sa amin. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga pagkakasala at bigyan niyo ng pagpapala ang inyong mga salita, maging ang inyong lingkod at ang bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. God's presence brings His glory. Ikabod means God's glory has departed. Sa Tagalog, ang presensya ng Diyos ay may dalang kaluwalhatian. Kapag sinabi nating ikabod, ang tawag niyan, ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan. Ano ang mga dahilan at magiging mga kaganapan kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan? Hindi po magandang kalagayan na ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan sa ating kalagitnaan. Sapagkat lilisan din ang kanyang presensya at magiging katumbas natin ay mga taong nagsasama-sama lamang, nag-uusap-usap, pero walang Diyos na nasa ating kalagitnaan. Huwag sanang mangyaring nasa kalagayan tayo ng tinatawag na ikabod. Ang pangalang Ikabod ay hindi po magandang pangalan. Hindi kagaya nung isinulat ni Nonoy Marcelo
na nakakatawa. Isang bubuit, isang maliit na daga na kung saan ay kinatuwaan ng maraming Pilipino noong 1980s dahil sa kakaibang mga kwento na kanyang inilathala. Hindi rin po ito masarap na kagaya ng restaurant na Ikabud dito sa Tarlac at sa iba't ibang lugar. Sa Biblia, pag Ikabud ang pinag-usapan at nangyari yan sa ating simbahan, kumanda na kayo. Ibig sabihin, wala na sa atin ang presensya ng Diyos at wala na sa atin ang kanyang kaluwalhatian. Ito ang ating pag-aaralan sa ating Sunday School. Ano ang dahilan at magiging mga kaganapan kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan na sa ating kalagitnaan? Number 1, lilisan ang kaluwalhatian ng Diyos at ang dahilan niyan dahil sa panahong iyan, laganap ang pagsuway. Kapag ang mga tao ng Diyos, ang kanyang mga anak, ang kanyang bayan, kagaya ng bayang Israel, noong panahong yun, laganap ang pagsuway sa kanyang bayan. Kaya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan. Kapag laganap na ang pagsuway ng mga tao sa Diyos, ang unang mangyayari, magiging salat sa salita ng Diyos ang bayan. Ibig sabihin, kapag hindi na nakakarinig ng tuloy-tuloy ng pangangaral ng salita ng Diyos ang mga tao, at hindi na sila nabubusog, hindi na sila nadidiligan ng mga pangaral galing sa salita ng Diyos, at salat na sila sa mga salita ng Diyos. Ang kasunod nun, makikita nyo, ang mga tao na dapat sumusunod sa Diyos ay laganap na ang pagsuway sa kanyang pangalan. During the time of Eli, preaching and vision was scarce because the spiritual leader is old and weak. Si Eli ang itinalaga ng Diyos na maging saserdote ng Israel nung panahon na yon. At alam niyo po ba, nung si Eli ang namumuno, wala silang propeta, walang tao na direktang nakikipag-usap sa Diyos, at ang Diyos ay magsasalita doon sa propeta upang yung propeta ay magsalita sa mga tao. Walang ganon nung panahon na si Eli ang namuno sa bansang Israel bilang saserdote. Mabuti na lamang dumating yung batang si Samuel. Si Samuel ay inalagaan ni Eli. At sa pag-aalaga ni Eli ay lumaki si Samuel doon sa templo ng Diyos, at kung saan si Samuel ay naturuan ng mga salita ng Diyos. At dumating ang panahon, itinalaga ng Diyos si Samuel na maging propeta. Doon lamang nagkaroon uli ng propeta ang bansang Israel. Pero si Samuel ay batang-bata pa. Naging propeta si Samuel noong siya ay bata pa. Pero nung nagsimula si Eli bilang saserdote, walang mga salitang nanggagaling mismo sa Diyos na dumarating sa kanila na kanyang ibinabahagi sa mga tao. Kaya walang masyadong salita ng Diyos, walang mga pangitain galing sa Diyos. At ang isa pang nakadagdag doon, yung leader nilang si Eli, matanda na, hindi na halos makapagsalita ng maayos, tapos nagsimula ng lumabo ang kanyang mga mata, at naging mahina na. Yung kanilang tinitingalang leader, mahina na. Kaya yung mga tao ay lalong nagpatuloy sa pagsuway. Kung titingnan natin sa 1 Samuel chapter 3 verse 1, tingnan po ninyo sa 1 Samuel chapter 3 verse 1, sa TPP natin basahin. Ano ang sinabi po doon? At sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. So,
Verse 2, anong makikita natin? Verse 2, malabo na noon ang mata ni Eli, minsan namamahinga siya sa kanyang higaan. So, nakita niyo po ang kalagayan ng Israel noon. Mahina na ang kanilang leader, tapos walang mga pagpapahayag galing sa langit ang Diyos dahil walang propetang itinalaga ang Diyos ng panahon na yon. At si Samuel naman ay tuloy-tuloy na naglilingkod sa Panginoon bagamat hindi pa siya itinatalaga ng Diyos na maging propeta. Isa pang dahilan bakit ang presensya ng Diyos ay lilisan o lumisan doon sa Israel dahil laganap ang pagsuway ng mga tao sa Diyos at ang mga lingkod ng Diyos na dapat ay matapat na naglilingkod sa Panginoon ay lakastangan at walang takot sa Panginoon. Kapag nangyari yon sa isang grupo ng mga mananampalataya, kagaya ng simbahan natin ngayon, na kung saan ang mga dapat naglilingkod sa Diyos, kagaya ng bawat isa sa atin, ay naging laganap na ang pagsuway ng bawat isa sa atin sa Diyos, at maging ang mga lingkod ng Diyos ay naging lakastangan na sa Diyos at wala ng takot sa Panginoon. Mangyayari sa atin ang katulad nung nangyari nung panahon po ni Eli at ni Samuel, na kung saan lumisan ang presensya ng Diyos sa kanila, maging ang kaluwalhatian ng Diyos. Mababasa natin ano yung mga dahilan bakit naging lapastangan ng mga lingkod ng Panginoon sa Diyos nung panahon na yon. Basahin natin sa 1 Samuel chapter 2, simula sa verse 12 hanggang verse 16. 1 Samuel chapter 2, verse 12 hanggang verse 16. 1 Samuel chapter 2, verse 12 to 14. 16. Ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. 13. Tuwing may naghahandog, pinapapunta nila ang kanilang mga katulong habang inilalaga ang karne. May dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin. 14. At itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay para sa saserdote. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa silo ang mga Israelita. Hindi lamang iyon, bago pa maihandog ang taba ng karne, nilalapitan na nila ang mga naghahandog at sinasabi, "Hilaw na karne ang ibibigay niyo sa saserdote. Hindi niya kukunin kapag luto ang ibinigay ninyong hilaw ang ibig niya." 16. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin na munang maihandog ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, "Hindi maaari, bigyan na ninyo kami. Kung hindi, ay aagawin namin yan sa inyo." Nakita po ninyo yung mga anak ni Eli na siyang saserdote ng Diyos nung panahon na yon. Anong pangalan ng mga anak ni Eli? Si Hophni at saka si Pinehas ay mga abusado. Isipin nyo, pinapakialaman na nila maging ang mga handog doon sa templo. Pati yung ritual na punong-puno ng kabanalan ay pinapakialaman nila at kinukuha nila ng sapilitan ang kanilang maibigan. Mga kapatid, kapag lumaganap na maging sa ating kapanahunan, sa ating kalipunan, ang ganong klase ng ugali at pang-aabuso na ang mga gawain ng Panginoon ay nalalapastangan na ng bawat isa sa atin, mga kapatid, delikado na ang kaluwalhatian ng Diyos ay mawala na rin sa atin. Isa pa, tingnan nyo ang sinabi sa verse 17. Pakinggan nyo ang binabanggit ng verse 17. Ang CPP. Verse 17. Verse 17. Malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog para kay Yahweh. So nakita po ninyo, yung kanilang ginagawa ay isang malaking kalapastanganan. Dahil mismo yung mga offering, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga handog na yon? Yung baka, yung tupa,
na dadalhin doon sa templo at yun ay ibubuhos yung dugo, tapos yung mga laman ay lulutuin. Yun ay mga ritual na kung saan yun ay proseso para maihandog ng lubusan ang mga handog na yun sa Panginoon upang yung mga naghandog ay mapatawad ng kanilang mga kasalanan. Kaya kung mababastos at hindi mawawalan at mawawalan ng halaga yung mga ritual na yun, ibig sabihin, mawawalan din ng halaga yung pagpapatawad ng Diyos doon sa kasalanan ng mga naghandog, ng mga handog na yun. Kaya, nakita po ninyo ang sabi sa verse 17, malaking pagkakasala ang ginagawa nilang ito sapagkat ito'y paglapastangan sa handog para kaya. Parang sa panahon natin ngayon, mag-o-offering kayo, magbibigay kayo ng inyong tithes, magbibigay kayo ng inyong offering. Pagkatapos yung mga anak ko, kukunin nila yon, tapos ipambibili ng sigarilyo, ipambibili ng alak, ipambibisyo lang nila. Parang ganun po yung larawan noon na sa kabila na maayos naman si Eli, umaayos si pastor, pero lapastangan at abusado yung mga anak o yung mga lingkod, hindi lang mga anak, pati yung mga naglilingkod sa simbahan ay hindi nila ginagamit sa dapat puntahan yung mga handog na yon. Isang napakalaking paglapastangan yon sa Panginoon. Ano pa? Kapag laganap ang pagsuway ng mga tao sa Diyos, ang mga taong dapat ay naglilingkod sa Diyos ay namumuhay sa pagkakasala. Nakita po ninyo yun? Kapag laganap ang pagsuway ng mga tao sa Diyos, ang mga taong dapat ay naglilingkod sa Diyos. Kayo, inaasahan kayo ng Diyos. Matagal na kayong mga members. Dapat kayo'y naglilingkod na sa Panginoon. Dapat may kanya-kanya na kayong mga ministry. Kung ikaw ay babae, dapat may hinahanap ka ng ministry. Dapat katulong mo si Sister Susan. Dapat nakikipag-usap ka na kay Sister Susan. Sister Susan, ano ba ang pwede kong maitulong sa iyo? Para meron naman akong ministry na dapat kong paglilingkod sa Panginoon. Isipin mo, dumarating yung prayer meeting, si Sister Susan lang ang babae dito. Di ba? Malaking paglapastangan yon sa Panginoon. Kaya, maaaring nandun na tayo sa kalagayan ng ikabod. Wala na yung kaluwalhatian ng Panginoon sa simbahan natin. Salamat at madalas kasama niya si Sister Wet dyan. Isipin mo, dala-dala nila yung kanilang mga apo, pero nagpapatuloy sila. Nasaan na yung ibang kababaihan? Pagdating ng prayer meeting, iilan lang kami mga kalalakihan, kami na lang ang nagkikita-kita. Wala nang ibang mga kalalakihang dumarating at nagpapakita para magpakita ng kanilang suporta sa gawain ng Panginoon. Nasaan yung mga kabataan na dapat sila ang susunod sa mga yapak namin para balang araw, mamatay man kami, mayroong susunod na maglilingkod sa Panginoon. Nasaan na sila? Nasaan na? Napakalaking paglapastangan yon sa gawain ng Panginoon. Kapag laganap ang pagsuway ng mga tao sa Diyos, ang mga taong dapat ay naglilingkod sa Diyos ay namumuhay sa pagkakasala. Isang malaking dahilan yon para ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan maging sa ating kalipunan. Ganun po ang nangyari noong panahon ni Eli at ng batang si Samuel. Makikita po natin ito sa 1 Samuel chapter 2, verse 22. Pakinggan po ninyo kung anong klaseng kasamaan ng kanilang ginagawa nung panahon na yon. 1 Samuel chapter 2, verse 22. Hanggang verse 25. Pakinggan po ninyo. Matanda na noon si Eli. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kanyang kasamaang... Ulitin mo. Umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam na rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng Tolgang Tipanan. Isipin niyo po yun, Hindi lang pambabastos doon sa mga handog na inihahandog
sa templo, kundi yung dalawang anak ni Eli, pati yung pamumolestya sa mga babaeng naglilingkod doon sa tolda, ipinipersa nilang sibigan sila. Abusado na po yung mga tao, sobra na po yung kasamaan nila. Ano ba ang ituloy natin? Verse 23, kaya pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang kasamaang ginagawa niyo sa mga tao. Bakit niyo ginagawa niyo? Verse 24, tigilan na ninyo yan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Verse 25, kung ang isang tao'y magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. So nasa punto na punong-puno na ang Diyos sa kasamaang ginagawa ng mga anak ni Eli at pambabastos at paglapastangan sa gawain ng Panginoon. Kaya kapag ano yung number 1? Kapag dumating na ang panahong laganap ang pagsuway, magsisimula ng lumisan ang kaluwalhatian ng Panginoon. At pag lumisan ang kaluwalhatian ng Panginoon, anong tawag doon? Ikabut. Amen? Ikabut. Hindi magandang salita po yun pag Biblia ang pinag-uusapan. Nakakatakot po yun sapagkat sa oras na lumisan ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating kalagitnaan, sa ating samahan, huwag na tayong umasa na titingin pa ng Diyos ang ating mga panalangin. Ano ba ang mangyayari? Ang kasunod po nun ay darating, ang panahon ng pagkatalo at pagkalugmok. Humanda na tayo. Kapag umabot na tayo, huwag nating hayaan umabot tayo sa punto ng ikabut. Dahil ang kasunod nun, pagkatalo at pagkalugmok. Nangyari po yan sa bansang Israel. Basahin natin sa 1 Samuel chapter 4, verse 1 hanggang verse 10. Ulitin po natin ulit sa RTPP. 1 Samuel chapter 4, verse 1 to 10. Dumating ang araw na nakipagtigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Verse 2, sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ng mga matatandang namumuno sa Israel, bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Shilo ang kabanang-tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro, kung nasa atin iyon ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Verse 4, at kinuha nga nila sa Shilo ang kabanang-tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kabanang-tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itananong nila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kabanang-tipan ni Yahweh, natakot sila. Sinabi nila, may dumating ng mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa atin. Verse 8, kawawa tayo. Sino ngayon ang makakapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Verse 9, mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Verse 10, lumaban nga ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira.
Just imagine, mga kapatid, ano ho? Yung Diyos ng Israel, na siyang Diyos ng langit at lupa. At kung ang Diyos na yon ang magiging kakampi ng Israel, sino ang makakatalo sa kanila? At ayon sa kasaysayan, simula noong panahon ni Moises, hanggang sa panahon ni Joshua, hanggang sa panahon ni Caleb, hanggang sa panahong ito, ay wala pang nakatalo sa Israel pagdating sa labanan. Ito pa lamang ang pagkakataon, tanging pagkakataon na sila'y natalo sa labanan. Ano ang dahilan? Bakit hindi sila natatalo sa labanan noon? Nang dahil nandoon ang kaban ng tipan. Sa English, tinatawag yan na the Ark of the Covenant. Ano ba yung kaban ng tipan na yon? Yun po ay isang tahong kahoy, isang kahon na gawa sa kahoy na mayroong hawakan sa magkabilang side na kung saan ipinapasan nila ito. At ano ang laman nun? Ang laman po nun ay mga pera-peraso ng bato na kung saan nakasulat ang 10 utos ng Diyos na ibinigay niya kay Moises. At habang kasama ng mga Israelita yung kaban ng tipan, yung presensya ng Diyos ay nananatili doon at ang proteksyon at ang pagkapanalo ng Israel ay nakasalalay doon. Sapagkat hindi lumilisan ang kaluwalhatian ng Diyos at nananatili habang kasama nila ang kaban ng tipan. Pero ano ang nangyari? Noong unang digmaan, gaano karami ang napatay sa kanila? Isipin nyo, 4,000. Medyo maliit na bilang yan. Kung ikukumpara doon sa pangalawang digmaan na nangyari, ang namatay, 30,000 sa kabila, nakasama nila yung Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan. Kaya nagtanong sila, ano ang nangyari? Bakit tayo natalo ng ganito? Dahil kahit kasama nila ang kaban ng tipan, matagal nang wala doon ang kaluwalhatian ng Diyos. Lumisan na sa kanila. Mga kapatid, sa panahon ng pagsuway at paglapastangan sa Diyos, may darating na mga kalaban na maghahamon sa ating kakayahan. Alam nyo, mayroong mga talata sa banal na kasulatan na nagsasabing, we are already victorious because Christ has become victorious for us. Kailanman walang makakagapi sa atin sapagkat napagtagumpayan na ni Hesukristo ang lahat ng labanan. Pero, alam nyo, bakit tayo magiging mananagumpay bilang mga Kristiyano sa buhay natin? Dahil ang presensya at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nananatili sa atin. Pero kung pwede ba na ang mga Kristiyano sa panahon na ito ay maging talunan? Opo, maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ang talunan. Ano ang dahilan? Nang dahil kahit sila'y Kristiyano, kahit sila'y tinatawag na mga anak ng Diyos, patuloy naman sila sa pagsuway at paglapastangan sa Diyos. Kaya ang Diyos hindi na sila kayang proteksyonan. Sila man ay digmain ng mga kalaban at hamunin ang kanilang kakayanan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, lumilisan ang kaluwalhatian ng Diyos paminsan-minsan. Kaya, nakita niyo po sino ba ang pinakamatinding kaaway ng mga Israelita. Sa verse 1, mga Philistines, mga Pelesteo. Alam niyo ba kung sino yung mga Philistines na yan ngayon? Yan yung mga Arabo na nakapalibot sa kanila ngayon. Yan yung mga kalaban nila. Pero bakit hindi sila matalo-talo ngayon? Sapagkat nananatili yung kaluwalhatian ng Diyos, ang protection ng Diyos sa kanila. Pero darating ang panahon na pag umabot na sila doon sa sukdulan ng kanilang kasamaan, mangangamba sila sa kanilang kaligtasan dahil ang protection ng Diyos ay hindi na nila mapapakinabangan. Dumating sa punto nung panahon ni Eli
na ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan sa kanila. Ano pa? Letter B, sa panahon ng pagsuway at paglapastangan sa Diyos, lilitaw ang kamangmangan at kahangalan. Alam niyo po ba, akala ng maraming mga tao na patuloy pa rin ang proteksyon at pagpapala ng Diyos sa kanila. Pero maraming tao ang nagkakamali dyan sapagkat hindi nila nakikita ang kanilang buhay, hindi nila nasusuri ng husto ang kanilang buhay, na sila ay nandun na sa punto na tuloy-tuloy ang kanilang pagsuway, tuloy-tuloy ang kanilang paglapastangan sa Diyos, na kung saan nandun na sila sa panahon ng kamangmangan at ng kahangalan. Sa panahon ni Eli, ano ba yung kamangmangan na at kahangalan na kanilang nagawa? Tingnan nyo yung 1 Samuel chapter 3 verse 19. Ano po ang mababasa po natin doon sa RTPP? 1 Samuel chapter 3 verse 19. 1 Samuel chapter 3 verse 19. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Verse 20. Dahil dito, tinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Ano po yung dapat nating makita dyan? Yung binasa natin kanina na natalo yung Israel sa labanan, yung unang labanan, napatay sa kanila ay 3,000. Naalala nyo? Sa pangalawang labanan, 4,000 pala doon sa una. And then sa pangalawang labanan, 30,000. Anong aklat ni Samuel yun? Nasa 1 Samuel chapter 4. Di po ba binasa natin kanina? 1 Samuel chapter 4. Itong binabasa natin, ano ito? 1 Samuel chapter 3. So bago pa doon sa labanan, batid na nila na mayroon na silang propeta. Napansin nyo? Bago pa nangyari yung 1 Samuel chapter 4, alam na nila, kilala na nila kung sino yung kanilang propeta. Kaso bata nga lang, si Samuel. Amen? Itinalaga na ng Diyos si Samuel na maging tunay na propeta niya. Kaso, bakit pagdating sa 1 Samuel chapter 4, hindi nila sinangguni bago sila pumunta sa labanan at labanan ng mga Filisteo? Bakit hindi nila sinangguni si Samuel? Wala silang galang, bata lang kasi yan eh. Pero hindi nila nakikita na yung anointing ng Diyos ay na kay Samuel na. Wala silang respeto sa kanilang propeta. Ganon din ang nangyayari sa ating mga Kristiyano. Binigyan kayo ng pastor. Pero may mga desisyon kayo sa buhay na hindi nyo man lang isasangguni sa pastor nyo. Meron kayong mga gagawin sa buhay nyo na hindi nyo man lang maipagkatiwala, pastor, pwede ba ito? Pwede mo ba akong ipanalangin? Maaring nandun kayo sa punto na kagaya kayo ng mga Israelita na wala kayong galang dahil bata lang yan si Samuel. Maaring sa panahon natin ngayon, hindi ko na alam kung anong mga dahilan nyo, bakit hindi nyo maikwento kay pastor ang mga problema nyo. Ako'y natutuwa sa isang misis, sa isang member natin. Minsan sasabihin ni misis ko ano naman yan, minsan nakaka-istorbo. Hindi istorbo sa akin ng aking mentor. Bibigyan ko yun ng panahon, pakikinggan ko yan. Maaaring hindi okay para sa pandinig na iba, pero sa akin, pag membro ko, respetuhin ko yan, pakikinggan ko yan, aasikasuhin ko yan. Amen? Kaya, ano man ang inyong mga dahilan, bakit hindi nyo may pagkatiwala sa pastor nyo, ang inyong mga suliranin, ang inyong mga desisyon, nagkakamali kayo dyan. Dahil hindi dapat na binabaliwala ang mga ipinagkatiwala ng Diyos na mga lingkod ninyo upang sangguniin ninyo para sa inyong buhay. Amen? Yun ang isang malaking problema nila. Mayroon na silang propeta, pero hindi nila sinangguni. Nagdesisyon silang
labanan ng mga Pilisteo, pero initsapwera nila ang kanilang propeta, si Samuel. Amen? Ito pa yung pangalawang kamangmangan at kahangalang ginawa nila. Makikita natin sa 1 Samuel chapter 4, verse 2 hanggang verse 4. 1 Samuel chapter 4 verse 2 to verse 4. Sumalakay ang mga Pilisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Verse 3. Na makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ng matatandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Pilisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Shilo ang kapal ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro, kung nasa atin iyon, ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Verse 4. At kinuha nga nila sa Shilo ang kapal ng tipan, na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Pangalawang kamangmangan at kahangalan. Sa kagustuhan nilang manalo sa labanan, sa second round ng giyera nila sa mga Pilisteo, una, hindi nila sinangguni ang kanilang propeta si Samuel. Ito, pangalawa, sasabak na naman sila. Hindi na naman nila sasangguniin. Pangalawa, ang naisip nila kaagad, nako, kinakailangan magkaroon tayo ng agima. Ang tingin nila sa kaban ng tipan, agima. Nakita nyo? Hindi po ba ganun ang kanilang tingin? Pero wala silang planong sumunod sa kalooban ng Diyos. Wala silang planong magbago ng buhay. Wala silang plano na ayusin nila ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang gusto nilang gawin ay gamitin nila yung kaban ng tipan para utusan ang Diyos na papanalunin sila doon sa labanan, na ang tingin nila doon sa kaban ng tipan ay isang agimat na kanilang magiging kagamitan. Hindi po ganon. Hindi tayo pwedeng pumunta sa church at sabihin natin, pagpapalain ako ng Panginoon dahil yung church ay paraan ko para matuwa sa akin ng Diyos. Pero Lunes hanggang Sabado ay magpapakasama ako. Gagawin ko ang gusto ko. Walang pakialam ang Diyos sa akin. Anyway naman, pagdating ng Linggo, pupunta ako sa aking Ark of the Covenant. Pupunta ako doon sa aking kaban ng tipan. Walang iba kundi ang church. Upang gamitin ko yung church para Lunes hanggang Linggo ay swertehin. Lunes hanggang Sabado ay swertehin ako. Wala akong kamalasan sa kabila ng aking ginagawang kasamaan. Maraming mga Kristiyano ang ganyan ang paniniwala at paninindigan. Na parang ang tingin nila sa simbahan ay shower room, na magpapakasama sila Lunes hanggang Sabado, tapos papasok sila sa simbahan, makikinig ng sermon, uupo dyan sa upuan, magbibigay ng abuloy, at pagkatapos nun, ay parang malinis na sila sa tingin ng Diyos, at babalik na naman sila Lunes hanggang Sabado sa kamunduhan, at magpapatuloy sa kanilang kasamaan. Ang tingin nila sa church, agima. Ganon din ang tingin ng mga Israelita noong panahon na yon. Ang tingin nila sa kaban ng tipan, agima, na pwede nilang gamitin anumang oras nilang kailangan. Mga kapatid, huwag po tayo gumawa ng mga aksyon at desisyon na kagaya ng kahangalan at kalapastangan ng ginawa ng mga Israelita. Huwag nating ulitin sa kapanahunan natin ngayon. Amen. Kaya, sa maliwanag na si Samuel ang kanilang propeta, subalit hindi nila ito iginala. Hindi nila ito sinangguni bago sila sumabak sa labanan. Hindi rin nila ito sinangguni bago nila kunin ang kaban ng tipan. Nakita nyo? Basta kinuha na lang nila yung kaban ng tipan. Hindi man nila isinangguni. Hindi man sila nagpaalam kay Eli. Hindi man sila nagpaalam kay Samuel. Basta kinuha na lang nila yung kaban ng tipan at dinala nila doon sa labanan. Malaking kamangmangan at kahangalan
na ituring nilang agimat ang kaban ng tipan at isiping mananalo sila sa kabila ng kanilang pagiging lapastangan sa Diyos. At alam niyo pa ang isang malaking pagkakamali na isinama pa nila yung dalawang lapastangang anak ni Eli, si Hofni at saka si Pinihas. Ano may tutulong ng dalawang kolokoy na yon? Na kung saan galit na galit nga ang Diyos doon dahil sa kalapastanganan nila. Ang dahilan bakit nila nakuha ang kaban ng tipan na hindi nila ipinagpaalam kay Samuel at saka kay Eli, alam niyo ba ano ang dahilan? Dahil si Hofni at saka si Pinehas ang gumawa ng desisyon upang makuha nila yun. Diba? Lapastangan na nga yung dalawang yun. Wala nang, imbis na yung dalawang yun ang maging katulong sana ni Eli, para pag namatay si Eli, yung dalawang yun ang magiging saserdote at maglilingkod doon sa templo upang ipagpatuloy yung mga gawain ng Panginoon. Paano sila gagamitin sa kanilang kalapastangan? Sa panahon ng pagsuway, okay, next, letter C, sa panahon ng pagsuway at paglapastangan sa Diyos, pagkatalo laban sa mga kaaway ang kahihinatnan. Alam niyo, minsan darating tayo sa buhay natin na okay, parang maayos. Lalong-lalo na kung nakikita mong sumusunod ka sa Panginoon. Pero suriin natin ang ating buhay. Bakit ang gulo ng buhay ko? Napakasimple lang naman nun eh. Suriin mo ang buhay mo. Sumusunod ka ba sa kalooban ng Panginoon? At tingnan mo, ano ba ang kinahihinatnan ng buhay mo? Kung ang kinahihinatnan ng buhay mo ay kaguluhan, may mga tao na dapat hindi mo kaaway, bigla ka na lang inaaway. May mga kamalasan na dumarating sa buhay mo, bigla na lamang dumarating sa iyo. Suriin mo ng mabuti, kapatid, lalong-lalo na kung anak ka ng Diyos. Baka nasa panahon ka na tinuturing na ikabod ng buhay mo. Wala na ang glory ng Diyos sa buhay. Amen? Ano ang nangyari sa Israel? 1 Samuel chapter 4 verse 2, 4,000 ang namatay. Sipin nyo, 4,000 ang namatay. And then, 1 Samuel chapter 4 verse 10, anong nangyari? Nung dinala nila yung kaban ng tipan, 30,000 ang namatay. Amen? Kaya kinakailangan sinusuri natin ang buhay natin. Ang kaluwalhatian ba ng Diyos ay patuloy na nananatili sa atin? O tayo ay nasa kalagayan na ng ikabod? Amen? Sana wala tayo doon. Number 3. Ang dulo ng pagsuway at paglapastangan sa Diyos ay paglisan. May mga lilisan. Diba? May mga panahon na ang isang pamilya ay masaya. Masaya yung nanay, yung tatay, yung mga anak, yung buong pamilya, masaya. Pero alam nyo, kapag nagkaroon na ng problema, yung isa sa mga membro nun, o dalawa sa mga membro nun, domino effect na ang susunod nun. Mayroon ng mga lilisan, aalis na si tatay, hindi na magpapakita. Magugulo yung pamilya, aalis na si nanay, hindi na rin magpapakita. Maging yung tahanan ay mawawalan na ng tao sapagkat lahat na sila ay lilisan doon. Yung masayang tahanan ay magiging parang ghost house na dahil wala na doon yung kaligayahan, wala na doon yung kasiyahan. Ganun ang nangyari sa bansang Israel. Maging sa simbahan natin, pwedeng mangyari yan. Kapag biglang namatay si pastor, at wala nang mamumuno na maayos, at yung mga anak ko hindi matrain nito ng mabuti, at itong mga kasakasama ko hindi matrain na maglingkod sa Panginoon. Sa palagay nyo, magpapatuloy pa ba ito kagaya ng dati? Kung sa ating kalagayan ngayon, igigiwang-giwang itong simbahan natin, gaano pa kaya kung biglang nawala si pastor? O biglang nawala kaming dalawa ni Sister Susan? O biglang nawala ang buong pamilya namin, nakasakay kami sa aeroplano, kaming lahat ay namatay doon. May magpapatuloy pa ba na mga na-train
May mga membro pa ba na magpapatuloy na sumuporta? O baka naman matagal pang bago mamatay si pastor, ang kalagayan natin ay nasa kalagayan ng ikabod. Wala nang glory ang Panginoon sa kalagitnaan natin. Naghihintay na lang na lumisan ang bawat isa. At itong simpahang ito ay mawawalan na ng laman. Huwag naman sana. Huwag sana tayong tumula sa naging kalagayan ng Israel. Dahil sa dulo ng patuloy na paksuway at paglapastangan sa Diyos, nagkulang ba si Eli sa palagay niyo? Pinagsabihan niya yung kanyang mga anak, di ba? Mga anak, napakalaking kalapastanganan ang ginagawa niyo. Saan pa natin mababasa yun? 1 Samuel chapter 4, Chapter verse 23. Chapter 4, chapter 2, verse 23. Pakinggan po natin. 1 Samuel chapter 2, verse 23. 1 Samuel chapter 2, verse 23. Kaya, pinangaralan niya ang mga ito. Mga anak, nababalitaan ko ang kasamahang ginagawa ninyo sa mga tao. Bakit ninyo ginagawa yun? Verse 24. Tigilan na ninyo yan. Napakapangit ng usap-usapang kumakalat tungkol sa inyo. Verse 25. Kung ang isang tao ay magkasala sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan sa kanila si Yahweh. Ngunit sino ang mamamagitan kung kay Yahweh siya nagkasala? Pinakinggan ba siya? Ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. Nakita po ninyo? Hindi epektibo yung pagsasabi lamang. So, nagkulat si Eli. Ano ang pagkukulang niya? Dapat pinarusahan niya talaga. Dapat inalis niya muna sa pwesto yung mga tampalasan niyang mga anak. Tapos, ipinalit yung mga karapat-dapat muna kahit hindi niya mga anak. Di ba? Dapat gumawa siya ng aksyon. Gumawa siya ng hindi lang reprimand ang dapat niyang ginawa. Dapat gumawa siya ng disciplinary action. Pero nagpatuloy sa kasamaan ng kanyang mga anak. Nahawa yung mga kasakasama nun, di ba? Siyempre, ano na yun? Parang gang na yun, parang fraternity na yun. Naghaharing uri na si Hophni at saka si Phinehas. Di ba? So, mayroon na mga alaalalay yan. Kaya ang yabang na, abusado na, nagagawa nila ang gusto nila. Plus, hindi na sila pwedeng makontrol ng kanilang tatay dahil yung tatay nila matanda na. Hindi na halos makakita. Diba? Kaya, sa dulo ng pagsuway, number 3, sa dulo ng pagsuway at paglapastangan sa Diyos ay ang pangapaglisan. May mga paglisang mangyayari. Sino ang unang lumisan? 1 Samuel chapter 4, verse 11. Sino ang unang lumisan? 1 Samuel chapter 4, verse 11. Nakuha ng mga Pilisteo ang kabal ng Diyos at binalang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. Yung ang unang lumisan, yung dalawang anak na lapastangan na imbis naglilingkod sa Panginoon, inabuso nila ang kanilang posisyon at ang kanilang kapangyarihan. Kaya sila ang unang kinuha ng Panginoon. Pero sila lang ba ang kukunin ng Panginoon? Meron pa. 1 Samuel chapter 13. Chapter 4, verse 13. 1 Samuel chapter 4, verse 13. Hanggang verse 18. Si Eli ay nakaupo noon sa kanyang upuan sa tabing daan, nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. Nag-aalala siya dahil sa kabal ng Diyos at nang ibalita ng Benjaminita ang nangyari, nag-iyakan ang lahat ng tagalungsod ng Shiloh. Narinig ito ni Eli at itinanong niya, bakit nag-iyakan ang mga tao? Lumapit kay Eli ang Benjaminita at ibinalita ang nangyari. Verse 15. Noon, 78 taon na si Eli at hindi na siya nakakakita. Verse 16. Sinabi ng Benjaminita kay Eli, ako po'y galing sa labanan. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Kumusta naman ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Verse 17.
Sumagot ang lalaki, "Natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay. Kabilang ang inyong mga anak na sina Hofni at Pinehas, at ang kabal po ng Diyos ay kanilang naagaw." Verse 18, nang marinig ni Eli ang tungkol sa kabal ng Diyos, siya'y nabuwal sa may pintuan, napali ang kanyang leeg sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taong pamamahala sa Israel. Nakakalungkot na kamatayan nyo. Sa 40 years na naglingkod siya sa Panginoon, ganun ang kalagayan ng kanyang paglisan. Amen? Diba? Nakakalungkot na paglisan yun ng isang lingkod ng Panginoon. Yun ang pangalawang lumisan. Ang unang lumisan ay yung dalawang anak, tapos ang pangalawa ay si Eli, at pangatlo ay sino? Nasa 1 Samuel chapter 4 verse 20. Sa King James Bible, ganito ang makikita natin sa 1 Samuel chapter 4 verse 20. 1 Samuel chapter 4 verse 20. And about the time of her death, the woman that stood by her said unto her, "Fear not, for thou hast borne a son." But she answered not, neither did she regard it. Verse 21, and she named the child Ichabod, saying, "The glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband." So nakita po nyo, siya pa ang nagpangalan doon sa kanyang isinilang. Hindi pa nga dapat siya manganak eh. Pero dahil doon sa stress na mabalitaan niya na namatay yung kanyang asawa, ang kanyang bayaw, di ba? Tapos, nabalitaan din, kaagad namatay yung kanyang manuga o kanyang biyanan, si Eli. Sa sobrang stress na paanak siya. Na hindi pa nga dapat oras. Pero, ang sabi doon sa verse 21, verse 21 ba yun? Balik mo nga. Sa verse 20, and about the time of her death, malapit na siyang mamatay, naghihingal na siya. Pagkatapos niyang mailuwal yung bata, mamamatay na siya. Sino ito? Yung asawa ni Pinehas. Di ba? Na kabuhanan niya. So, nung ipanganak niya yung baby, bago siya namatay, siya pa ang nagpangalan. Ipangalan niyo dyan sa batang yan, Ichabod. Ayon sa verse 22. Siya pa ang namili ng pangalan. Saan niya kinuha yung pangalan na yon? Kinuha niya yon sa verse 21. Kinuha niya sa kahulugang, "The glory is departed from Israel." Ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan na sa Israel. Bakit lumisan na? Dahil namatay ang kanyang tatay na saserdote. At ang pinakamahalaga doon ay nawala na sa kanila yung kaban ng tipan. Isipin nyo yung kaban ng tipan na pinangalagaan simula sa panahon ni Moses hanggang sa panahon nila, nakuha ng mga kalaban, dinala ng mga kalaban sa kanilang bansa, napunta sa mga Pilisteo. Isipin niyo po yun. Kaya sobrang-sobra yung kalungkutan ng asawa ni Pinehas. Kaya yun ang dahilan bakit naipangalan niya sa kanyang anak na pangalan itong Ichabod, nang ibig sabihin ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan. So ang pangatlong lumisan ay ang asawa ni Pinehas na nanay ni Ichabod, na manugang ni Eli, na namatay sa sobrang stress dahil sa kanyang mga nabalitaan. Pero ang pinakamasakit sa lahat, ayon sa 1 Samuel chapter 4 verse 20, ito ang pinakamasakit sa lahat ng lumisan. 1 Samuel chapter 4 verse 20. And she said, "The glory is departed from Israel, for the ark of God is taken." Sipin niyo po yun. The glory is departed from Israel, for the ark of God is taken. Huwag nating hayaan, mga kapatid,
na ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumisan sa atin. Huwag natin sasabihin, lumisan ang kaluwalhatian ng Diyos sa church namin dahil kay pastor. Lumisan ang kaluwalhatian ng Diyos sa church namin dahil kay Brother Orly. O dahil sa mga nagsialis na mga kapatid at nanlamig. No. Lilisan ang kaluwalhatian ng Diyos sa church natin ng dahil sa kagagawan ng bawat isa sa atin. Tayong lahat ang may kasalanan kung lilisan man ang kaluwalhatian ng Diyos. Mawawalan ng saysay ang ating mga panalangin. Mawawalan ng saysay ang pakikinig natin ng mga salita ng Diyos. Mawawalan ng saysay ang pagpunta natin sa ating mga pagsampa. Mawawalan ng saysay ang ating mga pag-asa na tayo ay pakikinggan ng Diyos sa ating mga hinihiling sa Kanya. Huwag na huwag nating hahayaan lumisan sa gitna natin, sa church natin, ang kaluwalhatian ng Diyos. Anong gagawin natin, Pastor? Bumalik tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad. Magpakaawa tayo sa Kanya. Mangako tayong gagawa ka ng paraan upang mamuhay ng maayos. Hindi ka gagawa ng anumang paglapastangan sa anumang mga gawain niya. Kundi gagawa ka ng paraan na suportahan mo ito upang manatili ang kanyang kaluwalhatian sa gitna natin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Ang dami naming pagkukulang sa church na ito. Nagkukulang kami sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Ang dahilan sapagkat hindi kami faithful sa aming attendance. Paano kami makakaakay ng kaluluwa at madadala namin sa church kung ang sarili namin ay hinihila pa namin at pinipilit pa namin pumunta sa simbahan? Wala kaming regular na mga mag-aawit sa church namin. Wala kaming maayos na grupo ng mga musician na ihahandog ang kanilang mga buhay para maging mga mag-aawit para sa Panginoon. Walang mga soul winners. Walang mga nagtuturo ng Biblia sa iba't ibang mga lugar. Walang mga tao, Panginoon, na nagbibigay ng tuloy-tuloy ng kanilang tithes and offerings. Kaya naman ang aming mga proyekto ay patuloy na nagpipintin at hindi na isa sa katuparan kaagad sapagkat sa kakulangan ng pondo dahil sa hindi pagbibigay ng regular ng bawat mga dapat nagbibigay ng kanilang mga tithes and offerings. Panginoon, kung ang mga kapatid namin, pati sa kanilang mga tahanan, pati sa kanilang mga trabaho, sa mga lugar na kung saan sila pumupunta araw-araw, ay namamalagi sa kanila ang paglapastangan at pagsuway sa pamamagitan ng kanilang masamang pamumuhay, ng kanilang masasamang pananalita, ng kanilang masamang mga gawa. Panginoon, sa dulo nito, ay makikita namin na magiging talunan ang bawat isa sa amin sa buhay espiritual at maidadamay na mahila ang church namin pababa sapagkat ang kaluwalhatian ninyo ay hindi na namin nadarama. Lord, sana'y magdulot ito ng leksyon sa bawat isa sa amin at sa aming pagyuko at pagpikit ay taus-puso, Panginoon, na manumbalik kami sa inyo. Ibalik namin, Panginoon, ang aming tunay na pag-ibig sa inyo, na mahalin namin ang gawain ito sapagkat dito nyo kami dinala at dapat dito rin namin ibuhos ang aming talento. Ang bawat suporta na dapat namin isuporta ay ibuhos namin sapagkat dito nyo kami dinala. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe. Pagpalain yung bawat isa. Pakinggan niyo ang kanilang mga panalangin. Kawaan niyo po kami, Panginoon.
panatilihin niyo ang kaluwalhatian niyo sa church na. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.